Open your Bibles in the book of James. Pasensya na po kayo, medyo pause ako eh. May nagpakain kasi ng ice cream, no? At nagbigay ng chocolate. No? Medyo pasaway naman, kinain, no? Kaya namaos, no? Okay. But pipreach pa din. James chapter 3, beginning from verse 1 up to verse 12. Okay. Salitan po natin basahin. My brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Verse 2. Indeed, we put bits in horses' mouths, that they may obey us, and we turn their whole body. Verse 4. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. Verse 6. For every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea, is tamed and has been tamed by mankind. By verse 8. With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who have been made in the similitude of God. Verse 10. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Verse 12. Pinagpala na po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this afternoon is The Power of Your Tongue. Ang kapangyarihan ng ating pong mga dila. In James chapter 1 and chapter 2, James explained to us two characteristics of a mature Christian. Sa chapter 1, ang sabi ni James, ikaw ay mature na Kristiyano if you are patient in trouble. At pangalawa, in chapter 2, he said that if you are practicing the truth, if you practices the truth, then you are a mature Christian. But in this particular section, in chapter 3, James tells us ng isa sa marka ng mature na Kristiyano, ang isang marka na ikaw nga ay totoong mananampalataya, he has the power over his tongue. Pakitanong mo ngayon katabi mo, mature ka ba? So if we are saying that we are mature believers, we are mature Christians, maingat at may control tayo sa ating mga dila o pananalita. Meron po isang member ng isang church na kilalang chismosa. A constant gossiper. So, sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, ako po ay kinonvict ni Lord. Kaya ko po kayo gustong kausapin, Pastor, kasi gusto kong humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng chismis na ginawa ko. Sa mga buhay na nasira ako dahil sa aking pananalita. Alam ng pastor na hindi seryoso yung miyembro niya. No? May mga ganong miyembro eh. Lalapit, kala mo serious, hindi naman. No? Paglapit, sabi ng pastor, ganun ba? Anong plano mong gawin? Ang sabi ng miyembro, Pastor, gusto ko pong ialay yung dila ko sa Panginoon. Ilalagay ko siya sa altar. Ang sabi ng pastor, ay, sister, wala tayong altar na kasing laki ng dila mo eh. Okay? So what am I trying to tell you? Alam natin na ang ating pong mga dila, ang ating mga pananalita, kahit gaano ito kaliit, meron itong kapangyarihan. And in this particular section na ating pong binasa, si James at ang kanyang kongregasyon na sinulatan ay may problema sa dila. Kaya nga in-advise sa kanila ni James na be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath.
Ang sabi ni James, kung ikaw ay hindi maingat sa iyong pananalita, hindi ka talaga mabuting Kristiyano. Anong sabi ni James? If you are a mature Christian, you know what to say and how to say it. You have a power over your tongue. The power of speech is one of the greatest powers that God has given us. Alam ba yan? Makapangyarihan ang ating mga salita. With it, we praise God. With it, we worship God. With our tongue, we confess that He is Lord. With our tongue, we can sing songs of praises unto Him. With our tongue, we can let other people come to know Jesus. With our tongue, pwede tayong mag-share ng Word of God to encourage other people. But with the same tongue, pwede rin tayong magwasak ng buhay at mag-create ng broken-hearted individuals. The ability to speak words and the ability to influence others ay nasa kapangyarihan ng ating mga dila. And in order to emphasize this importance, si James po ay gumamit ng 6 picture words. Ano po ang kanyang ginamit? Ang kanyang ginamit ay a bit, the rudder, fire, a poisonous animal, a fountain, and a fig tree. Diyan niya po hinalintulad ang ating pong mga dila. And today we are going to put these 6 pictures into 3 meaningful classifications that reveals the powers of our tongue. Number 1, the bit and the rudder. Anong power yan? The power to direct. Sabihin mo nga, the power to direct. Everybody in the assembly, doon sa sinulatan ni James, lahat sila gusto nilang maging teacher. Kamusta naman? Lahat sila gusto nilang teacher, ayaw nilang maging attendee. Try to imagine this. Kung dito sa Word of Pope Novaliches, lahat tayo teacher. Walang estudyante. Okay? Lahat tayo nagtuturo. Lahat dito maingay siguro. Kung lahat tayo siguro teacher, walang matutulog. Pakitingnan mo ngayon katabi mo ba? Okay? Simple lang yun. Okay? Okay. Pero nung sabi ni James, huwag niyong hangarin na lahat kayo maging teacher. Bakit? Anong sabi ni James? Pagkat mas mahigpit ang judgment sa mga teacher. Sasabihin mo sa akin, buti nga sa'yo, pastor. No? Pero kapatid, bago mo husgahan ang mga teacher at mga pastor, sabi ni James, lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo natitisod. Lahat tayo nagkakamali. At isa sa mga matitinding mga kasalanan pinagagawa natin sa ating mga buhay ay ang ating mga dila. Pakitanong mo nga yung katabi mo, kamusta dila mo? Huh? Kaya nga di ba may kasabihan tayo mga Pilipino, iba tabas ng dila nito. Di ba? All of us can commit and is committing the sins of the tongue. At laging yan yung ating mga nasa unang listahan. Anong sabi ni James? Pag ikaw ay kayang kontrolin ng dila mo, you're a perfect man. Able to control his whole body. Natatanong mo ko, Pastor, hindi ba nagkamali si James? Nung kinonect niya yung dila sa whole body, nagkamali ba siya, Pastor? Hindi. No? Bakit? Words usually leads to deeds. Yung ating salita, ang susunod niyan ay gawa. Example. Ikaw ay nagbigay ng hindi mabuting comment. Sige nga. Pareho tayong lalaki. Sinabihan mo ako, pating ka naman. Di ba? Waka mo nga nga. Ano yung mga bata, di ba? Usually with our words. Nagsalita ka na hindi maganda laban sa kapwa mo lalaki. Anong kasunod? Basag? Ulo. Dahil lang sa dila mo, yung entire body mo ngayon in danger. In danger kang mabugbog. And you need to defend your entire body. That's what the Bible is telling to us. That's what James was trying to tell us. Na yung dila natin,
kayang ipahamak ang buhay natin. Amen? Noong World War II, bagamat hindi pa po ako buhay nun, meron pong kasabihan na nakalagay sa mga barko. Loose lips sink ships. No? Ang mga matatabil na pananalita daw po ay kaya magpalubog ng isang barko. At alam mo ba kapatid, na hindi lang loose lips sink ships, loose lips wreck lives. No? Na yung ating mga hindi guarded na pananalita ay kayang magwasak ng buhay mo at ng buhay ng ibang tao. In presenting the rudder and the beat, James is telling the assembly that these two items are small to themselves, yet exercise great power, just like the tongue. Alam niyo po ba yung bit? Yung pinakakagat sa kabayo? Nandito sa kabayo? That's a piece of metal na doon nakakabit yung pang-control sa kanya. Kahit gaano kalakas ang kabayo, pag meron na siyang kagat na bit, you can control the horse. Maliit na bagay, but it can control a mighty horse. Sa barko, kung kayo po ay pamilyar sa barko, kahit gaano kalaki ang barko, meron tinatawag na rudder. Sa Tagalog, timon. That though it's little, it can navigate a mighty ship. Anong sinasabi ni James? Bagamat maliit ang bit at ang rudder, they affect the lives of others and even themselves. Ang dila is a small member in the body, and yet it has great power to accomplish great things. Wala pa naman po nakakita sa atin ng buong katawan ay malaking dila, no? Maliit. Maliit lang. But it has great power. Now, why am I telling you that? Bakit ko po sinasabi yan sa inyo? The words we speak affect our lives and the lives of others. May epekto ang salita natin. Ang isang judge, pag nagsalita siya ng guilty sa isang preso, it can affect the life of that person. Mababago ang takbo ng buhay niya. Maging ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan, at ng kanyang mga mahal sa buhay. Pag sinabi niya namang not guilty, it can also affect the life of those people. We have that power. Ang presidente natin, kahit gaano kakonti ang salita, pero antagonistic laban sa ibang bansa, mag-comment ka ng hindi maganda sa China, bombahin tayo. It can create war. It can even mean being bombed by other nations dahil lang sa salita. Yung simple yes or no ng magulang sa kanyang anak, it can determine the direction of that child's life. At makinig ka. Yung mismong salitang sinasabi mo sa iyong sarili can determine the direction of your life. Alam mo ba na si Jesus himself, when he had spoken to the woman at the well, alam niyo po ba yung kwentong yun? Na nakipagkwentuhan si Jesus sa Samaritana? Bagamat bawal makipag-usap ang Hudyo sa Samaritano, Jesus made this conversation with that woman. And with those words, the life of that woman was changed. Yung babae, nabago yung buhay. Yung babae, ikunento naman yung nangyari sa kanya mga kapitbahay. And she invited Jesus to come to their village. And you know the story. The entire village had been saved by the grace of God. Saan nagsimula? Word. In the day of Pentecost, Peter had spoken in the assembly. 3 minutes nag-sermon, 3,000 people came to know Jesus. The Holy Spirit was so mighty. Saan nagsimula? Sa salita. Si Paul. Bagamat si Paul ay dumadanas ng maraming pagsubok, bilang pastor, bilang misyonero, bilang preacher, he had experienced so many trials in his life. Pero pag mababasa mo ang kanyang mga liham, ang kanyang mga sulat, puro positive words ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Malaki ang naging epekto nito sa buhay ni Pablo. Kapatid, ang ating mga pananalita
ay pwedeng mag-set ng landas ng buhay mo at ng buhay ng ibang tao. Pakisabi sa iyong katabi, you have the power to direct. Be careful with our words. In April 21, 1855, si Edward Kimball ay pumunta sa isang tindahan in the Boston Shoe Store. Nakilala niya dito ang isang lalaki, kabataang lalaki. At si Edward Kimball, bigla niya na lang siniran ang lalaking ito ng Word of God. And history will tell us na yung lalaking kanyang nasira ng Word of God ay naging isa sa pinakamakapangyarihang evangelist who had ever lived. Ang kanyang pangalan ay si Dwight L. Moody. Why? Because of one person's word. The tongue has the power to direct your life and others to the right choices. There is power in spoken word. It will be your tongue that will shape your character and your direction. Na magkamustahan tayo mga kapatid sa hapon na ito. Kamusta ang dila mo? Kamusta ang mga pinagsasabi mo sa iyong sarili? Kamusta ang mga pinagsasabi mo sa iyong kapwa? Gumaganda ba ang buhay nila sa iyong pananalita? O sumasama ang buhay nila dahil sa mga salita mo? Mismong buhay mo na lang. Gumaganda ba ang buhay mo sa mga pinagsasabi mo? Gumaganda ba ang direksyon ng buhay mo o lumalala? Dahil sa atin din pong mga pananalita. You know what, as a pastor, I have met a lot of people na lumalabas sa kanilang mga bibig ay puro negative. Have you ever talked to somebody like that? No? Na pag nakausap mo, kamusta ka na? Ay, ito malala. Diba? Sisisihin lahat, pati presidente. No? Pag nasira ang MRT, susumpain yung Pangulo. No? Kinalaman niya doon. Diba? I don't know if you'd ever talked to a person like that, pero hindi masayang kausap ang ganong tao. Alam mo yung pakiramdam, para kang nauubos. Para kang kandilang nauupos. Parang pwede mo na lang sabihin sa kanya, manahimik ka na, napapagod ako. I don't know if you'd ever experienced, but I have experienced that. At kapag meron po akong kina-counselingan na ganon, talagang kinakat ko na kagad siya. Kapatid, mag-pray na lang tayo. Kasi baka susunod niyan ako na magpa-counsel sa'yo. Negative people. Mapapansin mo, yung mga negative na tao, yung lumalabas sa kanilang bibig, negative words, pag tinitignan mo sila, ano makikita mo? Ano makikita mo? Ano mapapansin mo? Diba? Parang walang kabuhay-buhay. Pag naglalakad, lagi na kayo ko. Kala mo may hinahanap na dos. No? Laging bagsak ang balikat. Laging madilim ang mukha. Mas maputi naman siya sa akin. No? Pero gano'n. Why? Because of negativity. Tanda mo to, kapatid. Yung lumalabas sa bibig mo, yun ang magiging ka. Maliwanag? Pastor, Tagalog na lang. Bulol ka pa. No? Yung ka, yun na lang. No? What you say will eventually what will happen to you. Pag sinasabi mo, wala na akong pag-asa sa buhay, ano nangyayari sa'yo? Sige, wala kang kapag-asa. Pagka nakikita ka ng mga kapitbahay mo, kamusta ka na? Parang, kamusta ka na? Ano may parang kang yayao na? Ano ba? Kamusta ka na? Why? Because what we say will be manifested in our lives. May mapapansin ka naman mga tao. Sa dami ng problema, nakakangiti pa. Kasi anong sinasabi nila? Kaya ko to. Kaya ko to. Praise the Lord. Kaya ano nagmamanifest sa buhay? Wow! Hindi ko po alam kung naranasan na ninyo. May bumabati sa'yo, parang kung walang problema. Anong sagot mo? Kala mo lang. Diba? Kasi bakit? Iba yung nakikita. Yung mga ganong tao, they speak positive words to themselves. Pakitanong mo yung katabi mo, kamusta dila mo? At kahit puno
punong-puno po tayo ng mga problema, mga kapatid, maaari pa rin tayong magsalita ng positibong salita sa ating mga sarili. Amen? A person will eventually get what his or her mouth says. Tandaan mo yan. Sulat mo yan. I-Facebook mo. Okay? Kung ano ang lumalabas sa iyong bibig, siyang nangyayari sa iyo. May sakit ka. Alam mo nang may sakit ka. Wala kang ibang sinabi kundi puro pangit. Malala na to, malala. Mamamatay na siguro ko. Yun mangyayari sa iyo. Yun yung sinasabi ni James. Na anuman ang lumalabas sa bibig natin, it has the power to direct our lives. Going into that direction. Yung negosyo mo, dumadaan sa pagsubok at walang lumalabas sa bibig mo, kundi wala na to. Palugi na to, palugi. Ano nangyayari? Lalong? Ganun lang. Simple. Ay, ito'y trabaho ko, wala na to. Hindi na to uunlad, magsasara to. Nagsara nga. At ikaw yung unang tinanggal. Diba? What we say would eventually happen to us. Wala na talagang pag-asa tong buhay ko. Wala na. Wala na. Talagang hanggang dito na lang ako. Hanggang dyan ka na lang. Remember that. Hindi na talaga ako makakaahon sa kahirapan na buhay, na silang akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Ganun nga. I may be exaggerating, but that's the truth that the Bible is telling to us. Hindi na talaga ako makakatagpo ng taong mamahalin. Oh. Kahit nasa asawa mo, magsabi ka ng hindi maganda, that's what you will get. Ito talagang asawa ko nito, pasaway, matigas ang, ano nangyayari sa kanya? Ganun nga ang pinagagagawa niya. Why? Because you would always say those words. Kamusta mo yung katabi mo? Kamusta ang dila mo? Huh? Now, kung yun ang negative side ng dila natin, alam mo ba, that if you will speak positive, hopeful, and good words to ourselves, hopeful words to ourselves, and to other people, that would bring good results as well. Kung sa kabila ng dami ng problema mo, sinasabi mong, I am more than conqueror through Christ. Anong nangyayari? Lumalakas ang loob mong magpatuloy. Kahit na anong nangyari sa buhay mo, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng negosyo, pero lumalabas sa bibig mo, I know God has a better plan for my life. Ano nangyari sa'yo? Hopeful ka sa bukas. May maganda kang tinatanaw. Nakikita sa mukha mo. Nakikita sa buhay mo, yung lumalabas sa bibig mo. At nagiging pagpapala ka sa buhay ng ibang tao. Are you getting it? Now, ang mga negative words that we say creates a negative environment. And negative environment will produce negative results. But if we begin to speak positive, hopeful, good words, it creates a good and positive environment that results to good fruits. Meron po akong pagagawang experiment sa ating lahat. Within 48 hours, ibig sabihin 2 days yun. Within 48 hours, I'm encouraging each and every one of us, that includes me, to only speak good, positive, hopeful words. Really, Pastor? Yes. Good, positive, hopeful words. Sabi mga good, positive, hopeful words.
Hindi hurtful, hopeful. Okay? Saan natin gagawin yan? Sa iyong trabaho. Pagdating sa trabaho mo, you speak good, positive, hopeful words. Kahit gaano ka pangit, so to speak, ang trabaho mo, you begin to speak good, positive, hopeful words. Alam mo naman, pastor, yung mga ka-opisina ko, alam mo yung mga walang pakialam sa buhay yun. Wala ibang ginawa sa office yun kundi mag-make up. No? Eh kung gano'n ang pinagagawa nila, dapat iba ka. Speak good, positive, hopeful words. Hindi lang yan. Saan pa? Sa mga anak natin. Really, Pastor? Yes. Hindi yung pag nakikita mo, ikaw talaga pasaway ka, lahat ng opposite ko nasa iyo. No? Eh yun nga talaga mangyayari sa kanya. No? Bakit ba nung nagsabog ng katigasan ng ulo ang Diyos, buhay na buhay ka? No? No, that's not a word that must be spoken. You say good, positive, hopeful words to your kid. Bagamat matigas ang ulo, pwede mong sabihin, alam mo, mahal ka ng Panginoon. No? Okay? Hindi mahal ka ng Panginoon. No? Mahal ka ng Panginoon. No? Okay? You encourage the child. Good words. Sa asawa, sa spouse. Oh, no. Really, Pastor? Oh, yes. Huh? Say good words to your spouse. And you know, you look great today. Huh? I love you more today than yesterday. Huh? Good words. But not as much as tomorrow. Huh? Good words. Kapag ikaw ay ginawa ng mabuti, pinaghainan ka ng asawa mo, you say, good, positive, hopeful word. You say thank you. Ang hirap naman. Thank you lang. Magti-thank you ka. Pag hinainan ka, hindi yung pag hinainan ka, ang sarap nito, okay. Hala, kain. Huh? Say thank you. Saan pa? People around you. Pag nakita mo yung mga ka-opisina mo, kaya gaganda nila, huwag ka na nangaasar. Gaya ng sinabi ko noon, ng mga Pilipino, tataba ng utak. No? Lahat ng kalukuhan, talaga naman. Kaya nauso yung pick-up lines, no? Yung mga basag lines. Mga Pilipino yan, tayo author nun eh. No? Talagang lahat ng... Pag nakita mong kapuri-puri yung kaopisina mo o yung tao na kapalibot, batiin mo ng maganda. Ang ganda mo ngayon, ang ganda ng dress mo You look great today. Those are positive words. Huwag na pag nakita mong medyo makapalang makeup, samburol. Don't do that. Those are not hopeful words. Those are hurtful words. Yung iba sa atin, pag nakitang ang ganda-ganda ng suot, no? Kulang na lang salamin Don't do that. Yung iba nga, pagka medyo mapula labi, saan nangud-ngud, no? Pagka mapula ang nasobrahan ng blush on, saan kasi nampal? Don't do that. You say good, positive, hopeful words. Sa iyong kalusugan, pwedeng may karamdaman ka ngayon, pero speak good and positive words. Pwede mong sabihin, I know that God is healing me every day. Alam niyo, I love cancer patients na talagang kahit na gaano katindi yung cancer nila, pag nakikita ka, they will hug you. They will tell you, Pastor, God is good. I'm still alive today. Those are hopeful words. No? Alam niyo, ang sabi pa sa akin ng ibang mga cancer patient, as they talk to you, sasabihin pa nila, one day I know God will make me speak to those people and will tell them that our God is a healing God. No? Those are positive, good, hopeful words. Saan pa? Hindi lang sa health, maging sa future mo. Huwag kang tumatanaw sa future mo, laging, madilim talagang kinabukasan ko. No? Talagang hanggang dito lang ako. No? Huwag ganun. Lalo sa mga kabataang naririto, at kahit sa mga young professionals na naririto,
You speak good words to your future. I know I'll be promoted. Amen? Hindi sasabihin mo, I know I'll be demoted. Huh? That's what you get. No, you speak good words. Kapag sinasabi ng mundo na hindi ka mapopromote, ang sinasabi ng Bible, mapopromote ka. Amen? That's what you need to speak. So speak of and to say in your lives. Sa mga nagpaplanong magpakasal, hindi yung kapag nagpaplano kayo, nag-aaway kayo. Nagpaplano pa lang, nag-aaway na. Hindi magkasundo. Kasi bakit? Wag na yan, ang pangit eh. Ang daming kiss. Ang hirap kaya nun, yung kinakasal ka, habang nakaluhod kang ganun, lingon ka ng lingon, binibilang mo kung gano'ng karami. Binibilang mo, kung dami na, sobra na to. Hindi ka makinig doon sa pastor na nagkakasal, no? You speak good words. Kahit na alam mong may challenge, mahirap magpakasal ngayon, mahal ang magpakasal ngayon, you speak good words. I've talked to one of the staff that we're having at Word of Hope Maine. They're planning to get married. Sabi niya, Pastor, ganun pala ka mahal magpakasal ngayon, magpabook, ganito, etc., etc. Sabi ko sa kanya, kapag ganyan ang lalabas sa bibig mo, manghihina ka. Sabi ko, ang sabihin mo, your God and my God will provide. Amen? Sabi ko, pwede mong sabihin doon sa lalaki, doon sa gusto ka mapangasawa, to believe God that God will provide. Hindi yung, ang mahal pala magpakasal, huwag na tayo magpakasal, magsama na lang tayo. Nagkasala pa. Good, positive, hopeful words, even to our future. And see, within 48 hours, see how it will affect your life and my life. Pakisabi sa iyong katabi, gagawin natin yun. Secondly, the fire and animal. Ano yung power niyan? The power to destroy. We all know that fire can begin with just a small spark. It can grow to destroy a community or even a city. Hindi ba nababalita sa telebisyon at sa radyo na nagsimula yung sunog sa maliit lang na apoy? Sabi nila nasunog yung Divisoria Mall dahil lang sa maliit na faulty wiring. And things like those. According to the research that I've made, isa sa pinakamalaking sunog na naganap sa buong mundo ay nangyari noong October 8, 1871 sa Chicago. Around 8:30 p.m. Nagsimula ang apoy sa O'Leary Barn. And because the fire spread, over 100,000 people were left homeless. 17,500 buildings were destroyed. And 300 people died in that fire. And in 1871, alam niyo kung magkano ang nawala sa kanila? An amount of more than $400 million. Saan nagsimula ang apoy? Sa maliit na spark. Bakit ko po sinasabi ito? Our words can start fires. And they had, ganda ng picture, di ba? And you know that in some organizations and even churches, there are people who cannot control their tongues. And the result is distraction. May mga churches, alam niyo po ba, na naghihiwalay-hiwalay ang mga miyembro? Pati mga leaders dahil lang sa pananalita. May mga workers dati na very active, pero dahil sa salita, hindi na ngayon naglilingkod sa Panginoon. Dati may mga members ng church na kahit bumagyo, umulan, bumaha, nasa simbahan. Pero dahil sa salita, they have been hurt and they are no longer coming to church. Alam ba that like a fire, the tongue can heat up things? Si David, sabi ni David sa Panginoon, Lord, I'm having a hot head and a hot heart. Alam mo ang resulta niyan? Pag mainit ang ulo, may kasamang simbuyo ng damdamin, anong nangyayari? Hindi magandang lumalabas sa bibig. And I don't know if you had experienced that, but all of us had experienced that certainly.
that we would be speaking burning words that later we will regret. Fiery words can destroy a home, relationship, Sunday school, office, ministry, business, and even church. It has the power to destroy. Fire burns and hurts, and our words can burn and hurt as well. Hindi ba kaya nga sinasabi ng tao, sinaktan mo ako? Hindi naman literally sinaktan mo. Pero dahil sa iyong salita, nasaktan ang kanyang damdamin. That is word. At alam mo ba na hanggang kamatayan ng isang tao, pag hindi maganda ang binitawan mong salita sa kanya, hanggang kamatayan, dala niya ang masakit na salitang yan. A person's entire life can be injured or destroyed by the tongue. Alam ko, kilala niyo si Karen Carpenter. She has one of the most beautiful voices in the music industry. Kanyang pinasikat ang kantang Top of the World. Pagka sinabi ko lahat ng kanta, sabihin nyo talaga lumang tao si pastor. No? Sa mga mas bata pa sa amin, hindi mo na alam to. Pero sa mga chronologically advanced na, we love Karen Carpenters. Lumaki po kasi kami sa music niya. Ang father ko po kasi, total wala naman na siya rito, no? Nasa Nova Mall siya, no? Ay lumang tao. We love old songs. Pangtulog sa tanghalian, pagkagising sa umaga, puro luma, no? And one of the singers that I love listening to ay si Karen Carpenter. Pero alam niyo po ba, alam nating lahat ang kanyang kinamatay, di ba? Anorexia. Yung kanyang bulimian diet. Na ang ginagawa niya, pag siya'y kumakain, sinusungkit niya yung kanyang lalamunan para isuka ulit. Alam niyo po ba kung saan nagsimula yung ganun niya? Dahil lang sa komento ng isang news writer. Ang sabi sa kanya, she's chubby. With an unguarded tone of voice, ang sabi sa kanya, you're chubby. So nung nag-trigger kay Karen Carpenter, she decided that for once sa kanyang buhay, huling pagkakataon na yun, nasasabihin siyang chubby. At gagawin niya ang lahat para manatili siyang payat. Hindi lang siya namayat, namayapa siya. Saan nagsimula ang kanyang action na yan? Dahil sa komento ng isang tao. The words we speak have the power to destroy. Our words may not create war or ruin cities, but they can break hearts and ruin reputations. Kaya nung sabi ng Colossians chapter 4 verse 6, be always full of grace, seasoned with salt. Pumili ng tamang mga pananalita. Magsalita lamang ng mabuting mga salita. Dahil tulad ng apoy, it can destroy an entire city. Hindi lamang po apoy ang sinabi ni James, kundi animal or poisonous animal. Kung kayo po ay naka-experience na ng safari, no? Marami sa atin, yung iba nakapunta na ng Zubik Safari, yung iba ay sa Africa o sa ibang bansa, mas high-tech, mas maganda doon. Laging may mga nakalagay, do not extend your hand outside the vehicle. No? Sasabihin pa doon sa safari, do not leave the car. Bakit? Kasi yung mga hayop na nakikita natin, gaano man sila kaamo, they have that capacity and ability to kill you. Pastor David once mentioned of a man, a Japanese guy, na nandun siya sa safari sa Africa, na witness niya mismo kung paano nakain ng leon yung taong yun. Kasi matigas ang ulo. Ang sabi sa kanya nung guide, huwag kang bababa sa sasakyan. Pero nung sabi ng Japanese, oh, I like to see it live.
I want to take the pictures of the tigers and of the lions, you know. That's why I paid for this. Huh? Yabang-yabangan pa. Huh? So sabi doon, do not leave the car. Bumaba siya. Kasi nakikita niyang leon, parang tatamad-tamad. Gaganong-ganon. Nasa sahig lang. Hindi gumagalaw. Hindi ko po alam kung na-experience na ninyo. Mentras pipicturan mo, tinatago yung muka. Huh? Lo and behold, pagbaba niya, yung ketamad na leon, nagulat na lang siyang nasa harapan niya na. And you know, grouse to grouse. He was torn apart by that lion. Kaya lalo daw pong sinarado ni Pastor Dave yung salamin niya. Why? No matter how harmless it may seem, they have the ability to kill you. Na, pastor, na naman ang ibig sabihin niyan sa dila ko? Minsan, o madalas, kahit gaano kaganda ang salita mo, it's like a wild animal as well. May kakayanang makasakit. Alam mo yung mga double standard na word? Yung mga pananalitang, yan, kebait-bait niyan. Pero ibig sabihin, iba yung ibig sabihin, kebait-bait. May be good, harmless, but in the end, it can destroy a person's life. Ang ibang hayop, makamandag. Diba? Ang matindi sa kamandag, slowly kang pinapatay. O ano naman ang kinalaman niya, pastor, sa dila ko? Hindi ko po alam kung naranasan na ninyo na may mga malicious na people around us. Na may mga binubulong. Alam mo ba, ang sabi sa'yo ni ganito, kanyang katao. Oh, talaga? Ha? Di nga. Oo. Hindi naman ako magsasabi ng ganito kung di totoo. Promise. Promise, kaliwa. No, halatang sinungaling. Kaliwa eh. Talaga? Alam mo yun, nag-i-inject sila ng something sa'yo? Oo. Sabi niya pa nga, ganito eh. Gatong nanang, ikaw naman, di ba? Talaga? Ikakakita lang namin ngayon, ngumiti pa siya. Plastic? Di ba? Gagalit ka ngayon. Ako bilang pastor, I have experienced so many people like that. Ako nga mismo ginaganon eh. Lalapit pa sa, pastor, alam mo ba ang sabi sa'yo ng ibang pastor? Ganito ka daw. Oh, really? Alam mo yung sagot ko, I don't care. Huh? Pagka mga ganon, yung mga bumubulong-bulong, yung parang bubuwit, no? Hindi ko na po pinapansin yun. Because they are like poisonous animals na kapag hinayaan mong kagating ka, tuklawin ka, it will destroy your life. Pakisabi sa iyong katabi, umiwas ka sa ganun. Balikan mo naman siya, huwag kang ganun. James reminds us, mga kapatid, na kung ang wild animal, poisonous animal can be tamed, gayon din ang apoy can be tamed on that note. Sabi niya, ang dila, mahirap i-tame. The tongue, it can never be tamed by man. But listen to this, it can be tamed by God. Amen? Mahirapan kang kontrolin ang iyong dila sa sarili lang nating kaparaanan. Pero kung ibibigay natin sa Panginoon ang ating mga dila, ang sasabihin natin, Panginoon, take control of my tongue, take control of my words, then God will certainly help you out. Tanda mo, ang ating mga dila ay tulad ng apoy at ng mabangis na hayop. It has the power to destroy. Last but not the least, fountain and a tree, the power to delight. The fountain, of course, provides cool water that man needs to stay alive. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino, di bali nang walang kuryente, basta may tubig. Mahalaga sa atin ang tubig. We do a lot of things,
pagdating sa activities, paggamit ng tubig. You know what? Water is life-giving and our words can give life. Oh, I like that. Alam ba na yung salita mo, pwede magbigay ng buhay sa ibang tao? Yung mga discouraged with your words, you can encourage them. Yung mga nawawala ng pag-asa with your words, you can give them hope. You can bring life into the person's heart with your words. Now let me ask you, meron ka na bang tao na na-encourage sa pamagitan ng iyong salita? Example, meron kang nakita o tinawagan ka niya, magpapakamatay na ako. At nung nakausap ka, ano nangyari? Ano nagpakamatay lalo? That's an extreme example, but I have talked to a person like that. Tinawagan ako sa office. Ang sabi sa akin, pastor ka ba? Opo, pastor ako. Magpapakamatay na ako. Sabi ko sa kanya, bakit po? Kasi masalimuot ang buhay. Unfair ang Diyos. Unfair ang life. Magpapakamatay na ako ngayon na. Alam niyo, kung di ako pastor, sige na. But I began to understand that I have the power to bless that person's life. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, hindi man kita kilala, pero nais ko maintindihan mo na mahal ka ng Panginoon. Sabi niya, tinalikuran na ako ng mga mahal ko sa buhay. Sabi ko, no. I opened my Bible and I began to share with him God's Word. Sabi ko, talikuran ka man ng tao, God will never turn his back away from you. You know what? We prayed over the phone. The following day, he came to my office. Sabi niya, sino po yung nakausap ko sa telepono? E di syempre, lahat naman ng tao sa amin. Sa opisina, puro pastor yun. Sino po? Yung malaki boses. Lahat naman kami, malaki boses. Pag pastor, malaki boses. Then I began to talk to him. Sabi niya, may nakausap po ko kahapon, ako po yung magpapakamatay na sana. Sabi ko, talaga? Ako po yung kumausap sa inyo. And I began to talk to him once again. I began to pray for him. Your words can bring life. Yan ang isa sa mga kapangyarihan ng iyong salita. Kahit na yung anak mo na nag-fail sa exam, pag nag-fail, diba? Pagka sinabihan mo, talaga naman, gumastos ako sa iyo. Pati savings ko binigay, bagsak. That person will be discouraged. Pero pag sinabi mo, that's okay. We'll try again. We'll believe God. Diba? Ano nangyayari din sa bata? That person is beginning to become encouraged once again. Pakisabi sa iyong katabi, makapangyarihan ang dila mo. Anong sabi ng Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the tongue. Like water, our words can bring refreshments. Like water, our words can bring cleansing to other people's lives. Yan po ay kayang gawin ng tubig, ng ating pong mga dila, tulad ng tubig. Now, hindi lang po water, ang sabi ng Bible, like a tree. Puno. The tongue is also delightful because it is like a tree. Sa Bible lands, mahalaga ang puno. Hanggang naman sa panahon natin. Mahalaga ang puno. Trees can give us shades. Trees can hold waters. Trees can give us fruits. Now, anong kinalaman yan sa ating mga pananalita? Our words can help to shelter and encourage a weary person and can help feed the hungry soul. With our words. As we begin to share God's word to these people, yung kanilang mga aligagang buhay ay nakakatagpo ng kapayapaan. Now, kapatid, tatanungin mo sa akin, Pastor, paano ako magkakaroon ng magandang dila? Paano magiging magandang tabas ng dila ko? Paano ako magbibring ng delight o kasiyahan sa ibang tao sa pamagitan ng aking dila? If you and I are going to have tongues that delight, then we must meet with the Lord each day and learn from Him. Pag nagbabasa ka ng Bible, nagme-meditate ka ng kanyang salita, pinupuno mo ang iyong puso ng salita ng Diyos, yun ang lumalabas sa iyong bibig. Amen? Anong sabi ni Jesus? Out of the abundance of the heart, the mouth will speak.
So if your heart is filled with God's Word, if your heart is filled with the presence of God, then you will speak positive, encouraging, and delightful words. Kapatid, tanda mo ito. Anong sabi ni James? Hindi pwedeng magsama ang masarap na tubig at bitter water. Hindi pwedeng magsama ang hindi magandang bunga at magandang bunga. So, Pastor, anong ibig sabihin yan pagdating sa akin? Ang taong sinasabing siya'y mananampalataya, pero iba lumalabas sa kanyang bibig, there is something radically wrong with his or her heart. Hindi pwede, kapatid, na yung dila natin na nagpupuri sa Panginoon ay parehong dila na nag-aalimura ng ating kapwa. Anong sabi ni James? Hindi pwedeng nagpupuri ka sa Panginoon tapos sinisiraan mo yung iyong kapwa. You curse your neighbor, you curse other people. Kasi ang daling kumanta, pakinggan mo ito, ang daling kumanta ng praise and worship. Ba? Sing, sing, sing. Yeah, I like that song. You know, Pastor? I'm blessed. Ang daling kumanta ng worship song, ng praise song. Ang daling sumigaw ng hallelujah. Pag sinabi ng worship leader, sumigaw ka ng hallelujah, hallelujah! Ang dali niyan. Pag sinabi ng pastor, sabi mo sa katabi mo, God is good all the time, God is good all the time. Ang dali niyan. Ngayon, pag tapos na yung service, sabi mo sa katabi mo, expect great things from God. Ang dali niyan. Eto, matindi. Pagkatapos ng service, matapos mo magsisigaw ng hallelujah, matapos mo magsisigaw ng praise the Lord, pagbaba nyo sa sasakyan, pagbaba, nag-away kayo mag-asawa, no? Nagsigawan kayo, nakaka-bless. Kagagaling mo lang sa church. Yung dilang pinampuri mo, yan din yung dilang pinambanat mo sa asawa mo. Sabi ni James, hindi dapat ganun. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi dapat ganun. Nagpunta ka ng church, praise the Lord ka ba? Natapakan ka lang. Parang chipmunks. Nagdadrive ka. Kagagaling mo lang ng church. Naiyak ka pa nga eh. Nagsaservice, naluhod ka, naiyak, Lord, natagpuan mo ako. Tapos nakat ka sa intersection. That's wrong. Sabi ni James, hindi pwedeng ganun. Pakiulit mo sa katabi mo, hindi pwedeng ganun. Ikaw, kabataan, makinig ka. Dito sa church, puri-puri ka. Lumulundag ka pa eh. Gusto ko yung energy ng mga kabataan eh. Pag nagpe-praise and worship, lumulundag ka kahit worship song. No? Kahit na mabagal na kanta. That's good. No? Pero, biro mo, nagpupuri ka sa Panginoon dito sa church. Pag uwi mo, sumasagot ka sa magulang mo. That's wrong. Pag pinaguhugas ka ng pinggan, dami mo nang sinabi. Galing ako sa church, nagitara ako, mapapasma ako, ano ba? Kaya yung ibang magulang, nagagalit tuloy sa church. Bakit? Kagagawan mo eh. That cannot be. Hindi pwedeng nagpupuri ka sa Panginoon at the same time, may lumalabas na hindi maganda sa iyong dila. That's what James said. Now, sasabihin mo sa akin, Pastor, the mouth issue is a heart issue. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lumalabas. Kaya ano pong dapat natin gawin? Let us fill our hearts with God's Word and yield to the Holy Spirit so that He can use us, our words, to bring delight to others, and we will be like refreshing fountains and trees. Now, ayoko naman po kayong umuwi. Nasasabihin niyo sa akin si Pastor, ang sabi niya, words, pero nilatigo niya kami with His words. Without nothing to bring home.
I challenge you today, brothers and sisters, to practice these 12 words that can transform your life. Alam mo ba na may 12 words that can transform a person's life? Una, please and thank you. Pag ikaw ay may hinihinging pabor, magsabi ka ng, please. Na? Hindi ko naman ngayon. Pag ikaw ay nagsasabi ng ganyan, you're treating persons or people as persons, not things. Pag ikaw naman ay ginawa ng pabor, you say, thank you. Amen? Matuto magpasalamat. Lagi na lang nagpapasalamat, thank you Lord, pero yung kapwa hindi mapasalamatan. Sa jeep na lang Pag inabot yung sukli sa'yo, mag-thank you ka naman. Hindi pag inabot yung sukli sa'yo, titignan mo pa masama. Tapos pag tingin mo na masama, bibilangin mo kagad yung sukli. Parang nangupit pa. Okay, simple-simple. Hindi. Saka kayo, mga kababaihan, pag kayo pinauupo kayo sa MRT, mag-thank you naman kayo. Lalo na kung Christian ka. Amen? Naka-experience po ko niya, sumakay ako LRT. Di ba sa LRT, kulang na lang sa bubong, lagyan ng tao. Yung nakakwento ko sa inyo noon, na kahit na hindi ka umaandar ka. Kahit na hindi mo istasyon, malalabas ka doon sa hindi mo istasyon. Sa Carriedo pa ako, ba't nasa Blooming Street pa lang? Sa dami ng tao. One time, ako po'y nakaupo. Dahil sa sumakay ako sa monumento pa lang. Hindi, syempre, maluwag pa yun. Wala pang connection nun dyan sa EDSA. Nakaupo ako. Yung babae, nakaganon naman sa akin. Kamusta ka naman, di ba? Kalalaki mong tao, di ba? Tapos nakatingin siya ng... Tumingin din ako sa kanyang ganon. And I smiled. Sabi ko sa kanya, here, take my seat. Alam mo, pag upo, ang sabi lang sa akin, Miss na ba? Parang gusto ko sabihin, tayo ka na nga ulit. Di marunong mag-thank you. Those are important words. You say thank you. Amen? Pag binigyan ka ng baon ng nanay mo, mag-thank you ka. Hindi pag binigyan ka ng baon, ito lang. Hindi mag-thank you. Mamaya na kayo mag-usap. May mga nagtatalo na, no? Okay. Pangatlong salita, I'm sorry. I'm sorry. Pag meron kang nagawang hindi maganda, mag-sorry ka na lang. Hindi yung nagyayabang ka pa. Hindi ka naman kasalanan yun, kasalanan mo yun Kahit balibalik natin ang mundo, ikaw nagsimula. May angas pa. If you know deep inside your heart na nakapanakit ka ng ibang tao, at may nagawa kang hindi tama, wag nang maraming seremonyas, amen? Sabihin na lang, sorry, amen? Now, kung ikaw naman ay taong pinagsabihan ng sorry, huwag naman matigas ang puso. Kasi yung iba, pagka nag-sorry ka agad, sorry na. Ang bilis mo mag-sorry, ibig sabihin niyan, hindi totoo. Ano bang gusto mo? Pag matagal nag-sorry, magagalit ka. Pag mabilis mag-sorry, gagalit ka. Gusto mo, sakto lang. No? No. Those are powerful words. You say, I'm sorry. Ano pang salita? I like this. I love you. You know, that word can really transform a person's life. Ano? Yung salitang I love you. Kahit na gaano kaabala yung asawa mo, pagka bigla mo siyang hinawakan at sinabi mo sa kanyang, I love you. Para bang lahat ng kanyang kapaguran ay nawawala. Nasasabi mo sa akin, Pastor, wala pa ako asawa, ni boyfriend nga wala Sa nanay mo, yung nanay natin, kapag pagod na pagod sa pagtatrabaho, pagluluto, subukan mo akbayan. Tapos sabihin mo sa kanya, Nay, I love you. Anong nagiging epekto dun sa nanay? Diba? Sarap ang pakiramdam, parang gusto ka pa niyang ipagluto, parang piyesta. Diba? Why? Because of our words.
Ba kahit gaano kagalit, kahit na anong pagtatalo ninyong mag-asawa, kahit na anong pagtatalo ninyo, pag ang isa sa inyo nagsabing, I'm sorry, I love you. Parang ka nang binuhusan na malamig na tubig. I love you is a powerful word. Now, wag lang ilagay sa romantic feeling. Kahit sa kaibigan, alam mo I love you. No? Tawa ka, no? Pwede yun. Sa lalaki, pwede yun. May nag-email nga sa akin, sabi niya sa akin, you know what, I love you, man. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko eh. Sabi ko sa kanya, I love you too, man. Sa mga foreigner, wala yun. No? Tayo lang Pilipino, ang big deal yun eh, pagkapwa lalaki. Pero sa mga foreigner, that's nothing. No? It's a powerful word. It can change a person's life if we will say, I love you. Sabi nga ng isang author, I love you is a statement that can carry a tremendous power. Ano yung last word? I'm praying for you. Pwede mong sabihin sa iyong kapwa, lalo na sa kapatiran, I'm praying for you. No? Pinapanalangin kita, huwag ka mag-alala, ano man ang problema mo, I'm praying for you. You know what, I like and I love people. Sa text, sa email, sa Facebook, sinasabi nila sa akin, Pastor, hang on, we're praying for you. No? It gives delight. No? Ang saya ng pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa problema mo. Totoo, sasabihin mo sa akin, Pastor, God will never leave you nor forsake you. Yan ang preaching mo. Oh, yes, I know that. And I know that deep inside my heart, that God will never leave us nor forsake us. But there are people na kapag nagsasabi sa atin that they are praying for us, nagkakaroon tayo ng sense, bigla, ng kaisipan bigla, that I'm not passing through this trial alone. That there are people who really cares for me. There are people who love me. There are people who are encouraging me all the way. Kaya wag mong kakalimutang sabihin, I'm praying for you. At makinig ka. Pag ikaw ay nagsabing, I'm praying for you, be sure that you're praying. Amen? Hindi yung payabang lang. Alam mo kapatid, may problema ako. I'm praying for you. Really? Tapos di ka naman nagpe-pray? Sinungaling. When you say, I'm praying for you, you pray for that person. Amen? Now, yes, the smallest but largest troublemaker in all the world is the tongue. But it does not have to be a troublemaker. God can use our tongues to direct others into the way of life and to delight them in the trials of life. The tongue is a little member, but it has great power. Kapatid, let us all give God our tongues and our hearts each day and ask Him to use us to be a blessing to others. I want you to tell to the person next to you, there is power in your tongue. Let's all bow our heads and pray.